panahon ni Presidente Duterte, ang kanyang ipinangako ay 15 pesos ang bigas. Pero hindi rin natupad. Itong kay President Bongbong Marcos ay sinabi niya na kanyang layunin din na mapababa ang bigas na at least 20 pesos. Pero nung time na pinangako niya yon, hindi naman pangako, kundi yun ang kanyang target. Nung time na yon ay hindi pa lumabas ang problema tungkol sa Ukraine. Bakit kamo napakahalaga ng issue ng Ukraine yan sa atin? Kasi yung lahat ng ating mga abono sa agrikultura, yan ay siguro 90% nagagaling sa Ukraine. Kasi sila lang talaga ang nakakapag-produce ng abono na gano'n kamura. Meron din sa Brazil, pero mahal. At ang Brazil naman, ginagamit din nila ng sarili nila sa kanilang rice and corn industry. Kaya yung quota o yung portion na inaalat nila para sa exportation ay maliit din. Yung Ukraine lang talaga ang meron tayong parang napakataas na quota ng pag-import na abono o yung urea. Nagkaroon ng gera. So, zero. Wala tayong nanggagaling na abono galing sa Ukraine. At nagkaroon ng drought. Kahit dito sa Southeast Asian countries, na mga rice-producing countries, like Vietnam, Cambodia, China, India, ay naghigpit ng pag-i-export ng bigas kasi sila rin ay kinukulang or nangangailangan din. Lumalaki din yung populasyon nila at saka ang kanilang pangangailangan sa bigas ay matindi din. At dahil na apektado din sila nung nangyari sa Ukraine at apektado rin sila ng drought, itong El Nino, nagigpit na rin sila ng pag-export. Isipin nyo dati ang 40% ng rice export sa buong mundo ay nanggagaling sa India. Pero nagigpit din sila. Ang China ngayon ay nilimit na rin nila ang pagbenta ng bigas. At kaya nga, si Presidente Bongbong Marcos ay noong nakaraang buwan ay nagpunta ng Vietnam dahil na ang Vietnam din ay naghihigpit na rin ng quota ng bigas for export. Hanggang sa nakipag-usap doon si Presidente upang lamang na patuloy na mabigyan tayo ng mas mataas na quota doon sa bigas. At kakaibat ng mga efforts ni Presidente Bongbong Marcos, gumagawa naman tayo ng sarili nating paraan upang mapataas ang ani ng ating palay. In fact, in 2023, ay nagkaroon tayo ng mahigit kumulang mga 300,000 metric tons na naging karagdagan sa ani ng palay kumpara doon sa mga previous na taon. At dahil na rin yan sa mga programa na ginagawa ng ating Pangulo kasama ang Department of Agriculture. Itong mga darating na taon ay madadagdagan pa yung increase of production na yan. Sa kabila ng itong drought at El Nino, ay may mga pamamaraan naman na ginagawa sila. Ang isa pang naging dahilan dyan sa pagkakaroon ng panibagong sigla sa agrikultura ay yung pag-condone ng pagkakautang ng mga farmers sa kanilang mga lupain na sinasaka na nai-award sa kanila under the Land Reform Program. Doon kasi sa land reform ay nagkaroon ng mga inaward sa kanila yung mga lupa. Pero dahil na yun ay mga pag-aari din ng ibang tao na kinuha lang sa kanila, ang land reform kasi hindi naman ibig sabihin lupain niya, ibibigay sa'yo, libre. Babayaran din yon sa loob ng, ewan ko lang kung 30 taon o 20 taon. Kaya yung farmer, may pagkakautang pa rin. Binayaran na muna ng gobyerno yun, hindi, nabayad ang
farmer doon sa gobyerno. Pero lahat yan ay kinondon. Noong June, pwede ako nagkakamali, mga June 25 yata yun, nung pinirmahan yung New Tenant Emancipation Act. Kaya, makakagaan din yun lalo naman sa susunod na taon. Kung makakarinig kayo ng mga kababayan natin na nagreklamo na mahal ang bigas, sa totoo lang, ay ang bigas, kagaya sa Japan, ay more than 150 pesos per kilo. Pag nagpunta ka ng ibang bansa, mas mahal ang bigas. Sa ano pa nga ba yung nakita ko? Basta mas mahal pa ang bigas kaysa sa Pilipinas. At, sa bandang Europe, mga nasa 300 pesos per kilo. Kaya kung tutuusin mo, yung ating 44 pesos, 45 pesos ay mababa pa yun kung ikukumpara mo sa iba. Tapos yung reklamo nilang ating mga kababayan na taas daw ang bilihin, talaga naman dati pang mataas ang bilihin bago pa maging presidente si BBM. At kung ikukumpara ang bilihin dito sa atin kumpara sa ibang bansa, mas mataas ng 3 doble ang sa kanila. Kasi ako, halos every 1 month or 2 months, nag-a-abroad ako. Inoobserbahan ko rin yung ating mga kapaligiran. Napakamahal. Kung tutuusin mo, mas mahal sa Hong Kong, mas mahal sa Singapore ang bilihin. Diyan lang yan, kasi kinukumpara ko dito sa mga karating bansa natin. Sa kanila nga, times 3. Ang coke nga nila, almost 100 pesos. Pag binili mo sa tindahan, hindi pa sa restaurant yun, ha? Ang bigas sa kanila, sa Hong Kong, is more than 160 pesos per kilo ang equivalent. Sa Singapore din, more than 150 pesos per kilo ang equivalent dito, na 1 kilo rin. Kaya, hindi natin dapat na tingnan ng isang bagay doon sa presyo ng bigas. At isa pa, nakontrol naman ang pagtataas ng presyo dahil naging 2.8% ang ating inflation rate. Ang inflation rate noong panahon ni Presidente Duterte umabot ng 8% yan. Hanggang sa nung mag-take over si Presidente Bongbong Marcos, ay nasa 7.6 pa yan, yung inflation rate. Bumaba na lang ng bumaba dahil dito sa mga pamamaraan na ginagawa natin. Ayan, salamat sa kasagutan at paglilinaw na ating